She was even bleeding, but they seemed never cared at all. Her throat was slashed, but one of those men kept on raping her. Umiling si Clea. Para silang mga diablo sa paningin ko. Nakatingala sila habang nasa may likuran ni Mommy at nagagwapang umisi kahit napatay na ang nirelape nila at dilat ang mga mata. Kaagad na nagdagi sa mga panga ni Mateo at naiguyom ang kamao pero kinontrol niya ang sarili. He never imagined that it was as brutal as that. If Dennis chose him, malamang buhay pa iyon at di lang siguro iisa ang anak nila. Yun lang hindi siya karap ngayon ni Clea. She looked at him with tears that welled up in her eyes. Mateo thinks she's brave enough not to let the tears fall. Malamang ay nakasanay na rin itong maalala mga bagay na yon kahit papaano. May katatagan na rin na balikan ang nakaraan. But her tears will always be the remaining proof of how painful it is to remain not just in her memories but all throughout her entire being. Kakambal na yun ang dalaga at alam ni Mateo na hindi basta-basta mawawala pa. Justice will prevail for the second time, Clea. If not legally, I'll give it to you for your parents, especially your mom. He mentally shakes his head. Di ni Mateo lubos maisip na ang babaeng minahal niya at minsan na hindi sinilang dulo ng daliri noon kahit na niloko siya ay ang sasapitin sa kamay ng kriminal. He had forgiven her for breaking his heart and he will do the honor to protect Dennis Kid and he will make sure that he'll never leave Clea until the case is already closed. Isasara niya ito ng mag-isa, kundi bibigyan siya ng Diyos parangal na gawain ito. Are you afraid of me? Afraid of Attorney Villena or any other guy? Naisip ni Mateo ibahin na lamang ang usapan kahit papaano. Ayaw niya mayakap ito dahil baka iba na naman ang maramdaman niya. For the end time, she evades his gaze but weakly nods. I do. Hindi ako tumitig sa lalaki kasi natatakot ako na baka rape nila ako. Napangat ang kilay niya nang wala sa panahon. And what made you think about that? Not what, who? Those men made me thought of that. Kasi nung tinitigilan ko sila, sabi ng isang maganda raw ako at maganda raw ang titig ko. Wag daw akong tumitig ng ganon kasi magagahasa raw ako. Sumunod na raw akong sasantuhin nila at dadalhin sa langit. Langit ba yun? Impyerno naman, di ba? She glances at him and then withdraws it right away. He gulps. Parang bigla si Mateong nalasing sa tanong na iyon. Langit naman talaga yon kung siyang kasama kong rapist. Malamang impyerno talaga. Now he's like an idiot who does not know how to answer the simple question. You know what? It becomes different at some particular ways, especially based on the person who stares at you and to whom you stares at. Hindi lahat ng lalaki ganun ang motibo kapag tinititigan mo. It is rude to stare, as what many people say, but not with the people who stands closer to you. For example, like Attorney Villena, you can look at him straight into the eyes. He will not harm you though. I know you are aware that he likes you. Sabi na lang niya para makaiwas sa tanong nito kanina. Chismoso ka pala, Tito Mateo? Clea sniffs and dries her tears. He chuckles party and twists his stool to face her. Face me, Clea? Utos ni Mateo sa dalaga na nakapangalumbaba na sa counter. Ayoko, Tito Mateo? Umiling to at lalong pinatuloy sa mga labi. Inikot niya ng sapilitan ng stool, papaharap sa kanya. Saglit tong nakitinginan pero si Clea na ang unang nagbawi. As usual, he is expecting that. He draws in closer and slouches a bit, holding both the sides of the stool where she is nesting, so she cannot escape. Look at me. Utos niya rito pero umiling lamang ito. Just a moment. You got a thought that a guy will rape you if you stare at him? Hindi maganda na parati kang iiwas sa titig ng tao para kang laging may itinatagong kasalanan. Pangaral na nito ni Mateo. Umismid pa muna si Clea bago sinubukan sumunod sa utos niya. She slowly lifts her face and gradually look at his eyes. Her eyes are really beautiful and mesmerizing, so innocent. Those are dark brown and glimmering, but not in delight but in great sadness. Malamlam ang mga mata nito na punong-puno ng lungkot. Those are dark brown and glimmering. How come does a beautiful girl like her live alone, suffer all alone? Where are the people who's supposed to be mourning with her and tell her that everything's gonna be okay in time? Parang kinalog ang dibdib niya na maramdaman ang matinding awa para dito. He can ask her some other time about the members of her family.
Isa-isa lang muna ang tanong niya dahil mukhang ito lang yata ang kaisa-isang pumapasan ng lahat ng sakit simula pa ng pagkabata. Don't pull back, he tells her. Di naman na ito nagbawi pa ng tingin pero lumunok ng lawi at parang biglang nagkulay pink ang mukha. I am not into staring, Tito Mateo. Bahagya siyang bumulong. Hold it, hindi kita gagahasain. Di lahat ng lalaki nakapaligid sa iyo tatangkaing halayin ka. Kailangan mong maniwala sa akin dahil malaki ang may tutulong nito. Mahinahong sabi ni Mateo nang hindi naputol ang eye contact. Tamangutot, sinubukan tagalan ng titig sa kanya. He does the same, but there is a sudden urge of heat again, gushing all over his body. See? He smirks despite the obscene feeling, and Clea smiles back at him. Totoo nga yata na kapag tinitigan to ng lalaki, ay magagahasa talaga. Kasi parang maya-maya lang ganun na ang gagawin niya. He calmed himself. He never aimed to be a military Air Force officer just to stoop down so low because of a teenage girl. He's more than a man of a high libido because he is honorable. He is a protector and not a wrecker. Lalo lumaki ang ngiti ni Clea nang matagal na silang magkatitigan. She is still pale pink in color, but she's cute. Parang si Dennis lang nung unang beses na dinala niya sa kondo para hubaran at angginin. Napakurap si Mateo at nabawi ang titig ng mabilis. Yay! I won! Parang batang napalis ang dalaga sa stool at nagtatalon habang umikot-ikot pa. Holy Christ! Bulong ni Mateo, kasunod ng pag-iling. That was a mess. What happened to him? I won! Ang bait mo pala talaga, Tito Mateo. Akala ko ikaw na ang pinakamasungit na lalaki sa mundo. Tumatawa pa ang sabi ni Clea. Masungit naman talaga siya, pero hindi pa niya kayang magsungit pa rito. Hindi talaga ito sa kanya dahil anak ito ng first love niya. Kaya lang ba talaga sinisigaw ng katawan niya? Enough of that staring meditation? Anang mommy ni Mateo kaya sabay silang napatingin ni Clea sa may pintuan. Dinner is ready and we must eat now. Nakangising sabi noon na parang iba naman ang pakahulugan na dinatan na pagtitinginan nilang dalawa ng dalaga at malamang kanina pa iyon, doon at nakikiasyoso. Simpleng chismosa pa naman ng ina niya, basta tungkol sa buhay niya. Come Iha, let's go downstairs. Pinaypay ni Doña Jesusa si Clea at mabilis namang sumunod ang isa na siyang-siya pa rin pag natalo siya. God, I was bitten. Di ni Mateo maiwasang dilaan ang sariling labi habang sinusundan ng mga mata si Clea. Nang matikas itong lumabas ng silid, bigla siya naging masigla at talagang ang ganda niya sa magandang ngiti na yon. Kasing ganda ng mukha niya. Di niya maitago ang kanyang ngiti at ang kanyang sasi na bibig. Si Clea nagkukwento mula noong siya'y umupo sa upuan sa 24-seater oak table. Ang mga chandelier nakasabit sa puting kisame na malawag na dining hall ng mga Bustamante na nagpapagan sa maliwanag na silid. Hindi niya alam kung bakit bigla siya naging madaldal. Siguro dahil sabik si Clea sa isang ina, lola at saka pamilya, and the kindness and hospitality that Doña Jesusa is showing her are the ones she desired to feel since then. She is just so unfortunate not to feel those kinds of treatment from her own relatives because they intended to push her away. How do you find my shrimp salad, Iha? I was having a second thought whether it fudge the salad or not. Baka kasi kako allergy ka sa hipon. Ana matandang babae na walang humpay sa paglalagay ng mga hipon sa plato ni Clea na may kasamang sariwang mga gulay. Sa totoo lang, busog-busog na si Clea pero hindi siya makatanggi dahil sa hiya. Nasusuka nga siya pero tinitiis niya kasi masarap ang pagkain. Sayang. Sa kanya puro karne ang nasa plato, samantalang kay Mateo puro gulay at may isang sinlaki ng kahon ng posporo na hilis ng murkon. Nakakabitin yun sa tingin niya at hindi nakakabusog. She wanted to ask how he grew up so huge just eating less protein. Magkatapat sila ng silya at tituloy maiwasan, mapasulyap siya sa dibdib nitong walang kasing lapad dahil inuhubad nito ang suot na pullover shirt at ang naiwan ay fitted white v-neck shirt. She's not wondering how fit he is. Malamang dahil puro gulay ang hilig nito at siguro di napabayaan na mag-gym kaya ganon kaganda ang katawan na magpapatab sa katawan ng mga action stars sa TV. Sobrang sarap po, mi Lola Tita, aniya sa babae at saka siyang umiti roon. Siyang-siya naman si Doña Jesusa.
Sa mga sagot ni Clea at pansin niya, sobrang giliw noon sa kanya. Hindi niya akalain na kahit sobrang yaman ng babae, napakabait nito sa mga katulad niya. Hindi pa ako nakakain ng shrimp salad sa totoo lang, amin ni Clea. Kasi po si Daddy ayaw niya. Baka raw po kasi mga tiya ko. Napaka-overprotective niya lang sa akin noon, and sometimes I hated him for that. When I wanted to eat chocolates, he would say, my teeth fall out from my gums and caterpillars would come out. Tinatakot niya ako sa dentist. Tapos naman kapag sweet, sasabihin tutubuan ako ng galamay sa ulo. Simangot ni Clea pero tumawa naman ng matanda. Poor baby girl. Paribasa o nikaiya ka rin pala. Well, lucky for them that you're not hard-headed, unlike my son. Pasimple yung sumulyap sa anak na busy naman sa pagkain. Mom, don't start it. Warning ni Mateo sa ina na noon lang nagsalita simula kanina. Wala itong ibang ginawa, kundi ang tumingin sa kanya at panoorin siya paminsan-minsan habang kumakain. Okay, fine. Forget I've said it. Kahit na yun naman talaga ang totoo. Doña Jesusa leers at Mateo but he just shakes his head and glances at Clea again. I know you're really full. Puna nito sa kanya kaya't napatigil siya sa pagnguya. Stop eating if you can't take it anymore. Pagpasensya mo na si Mommy dahil ganyan talaga yun sa bisita. If you came in only weighing 110 pounds, surely you would dart out weighing 500 pounds? Anito sa kanya sa seryosong mukha, pero natawa siya dahil ng pasto na matanda sa braso gamit ang abaniko ni Maria Clara. Paano mukhang makalumang pamaypay pero marami lang bulroloy? Hayaan mo si Mateo, baka gusto pa talaga niyang kumain. Saway naman ng isa. Can't you even see it, Mom? She cannot even chew the food in her mouth. Why not ask her? Masungit ang sagot nito sa ina na para bang baliwala lang naman ang pagsusungit ng anak. Bumaling ang tingin sa kanya ni Doña Jesusa at ngumiti. Is it true, Clea? Are you full? Nahihiyaman tumango siya. Oh, I'm sorry. Nagtakip sa bibig ng matanda, tsaka humagikik. I thought you still wanted to eat. It's okay. You can stop eating now? Thanks, mi lola tita. Ang bait niyo po. Ngiti ni Clea pero nabuo si Mateo kaya napasulyap siya sa binata. Mukha namang sinasadya na naman ang pag-ubo nito dahil alam niyang inaasal lamang ang ina. Don't flatter her too much, Clea. Baka mamaya isama ka niyan sa mga amiga niyang matatanda para puri-purihin mo siya sa harapan nila. Aniya matapos na uminom ng tubig at pahiran ng table napkin ang bibig. Mateo Arturo. Galit-galitan ni Jesus sa anak na wala namang pakialam. Clea giggles. Mateo Arturo? We're leaving, Mom. It's getting late. Be sure to rest early and stop reading books. Baka alauna na gising ka pa dahil sa pagbabasa. I'll visit you next time and I'll date you next time. Seryosong sabi ni Mateo sa ina matapos na may lipag ng tinidor at kutsara sa plato. Lambing na dapat yon pero ang mukha ni Mateo wala pa rin kasing tuod. Pero mukhang matanda na ko ang pinakadamdamin ng mga salitang iyon dahil tumayo yon at timakap sa likuran ng anak tsaka pinupog ng halik si Mateo sa pisngi at sa leeg. Thank you, son. You know, a moment is enough. Ikaw na lang kaligayahan ko at sana binuntis mo na lang yung babae kagabi para may apo na ako ngayon. Muntik pa si Cleang mapaubo dahil sa narinig niya. Okay lang pala sa mommy ni Mateo na maging disgrasyadong anak at binatang ama? Wow ha? Stop it, Mommy. Babawin kong pangako ko kapag di ka tumigil. Masungit na sabi ni Mateo sa ina na kagad namang napazipper ng bibig. Clea smiles when she slightly drops her gaze. They are the two very different people who truly understand each other. Mateo and his mom? Napapaisip siya na kung buhay kaya ang mommy niya o ang daddy niya. Ganyan din kaya sila na para magkakaibigan lang kung magturingan? Sayang kasi na hindi malalaman. At natiling pangarap na lang yon habang buhay. Call me and always drop by, okay? Kung pwede dito na kayo tumira sa ni Clea o kaya mag-dinner parati. Alok ni Doña Jesusa na nagpaangat ng paningin ni Clea. My gosh, mi lola tita. Wag na po ako. Si Tito Mateo na lang kasi nakakahiya. Pwede naman po ako magpaiwan sa pulis kung may lakad sa importante. Like for example, gusto niyang mambabae. Aniya sabay paskil ng malaking ngisi. Pero tumalim ang mga mata ni Mateo sa kanya. Kabaligtaran ng ina na parang nagpipigil ng tawa. No harm, Tito. Kunwaring iwas ni Clea at nag-peace sign pa, pero nanatiling nakapako ang mga mata ng binata sa kanya. Dito ka nilang sa akin, kung lalaya siya para mambabae?
I won't say no to a jolly and pretty girl like you. Oo nga, Mateo, pero magkakaapo na ako. Mamubuntis ka ng babae at babayaran ko na lang ang ina mo kung hindi mo mahal. I will get the baby and... Mom, stop it, please. I am not that ignoble and mentally dislodged to impregnate a woman. Galit na litanya ni Mateo, tsaka tumayo na mula sa inayos na suot na t-shirt. Naitikom na lang ni Clea ang bibig dahil na pikon na ito at hindi yata maganda epekto rito ng posporong piraso ng merkon. Naha-high blood ka agad. Pikon ka na naman. Sige na, you two go ahead and take some rest. Take care of yourself and take of Clea even more. Kusang inayos si Doña Jesusa ang neckline ng damit ni Mateo. Tinapik ang naninigas na mga panga ng binata. Minino, enfriar, cool down a bit. Buong pagmamahal na hinilikan noon ng anak sa pisngi at niyaka pa. Hanggang sa may kotse, nihatid pa sila ng matanda at baka sa mukha ng lungkot, dala alis na naman ang kaisa-isang anak. Alam ni Clea ang ganong pakiramdam na mag-isa, kaya nakikita niyang sarili nito pagdanda niya. Ang kaibigan lamang ay may anak ang Donya at siya malamang hindi na magkakaroon pa. Papasakay na sana siya ng sasakyan, pero pumuhit siya at niyakap ang ina ni Mateo. Thank you for the dinner, mi lola tita. Thank you for your kindness too. I felt so welcome and I would always love to come back here, she said heartfully. You're always welcome to visit anytime, Iha. Take care of yourself. I'm sorry kung pati po si Tito Mateo na damay pa sa problema ko. Ngumiti sa kanya ang babae at hinaplos ang mukha niya. It's his duty and don't mind it. I've accepted it a long time ago. Palagay ang loob ko at malaki ang tiwala ko sa kanya. Don't think about it. I'm happy that he's helping a young girl like you. You still have a bright future ahead of you and you are too young to be wasted. I will pray for you, okay? Tumango si Clea at saka ngumiti. Kulang ang salitang salamat para sa tuwang nararamdaman niya. Hindi niya akalain na ganon kalawak ang isip ng Donya para payagan na nag-iisang anak na magbabantay sa kanya. Kung ibang tao lang siguro, ibang magulang, ipagdadamot ito dahil hindi basta-basta ang pangalan mo pwedeng kaharapin sa pagtatanggol sa kanya. She may have been very unfortunate but God still loves her so much. Di pa rin naman kasi nawawalan ng mga totoong taong nagmamalasakit sa kanya. Salamat po. She kissed the woman's cheek and bid goodbye. Siya na lang kasi hinihintay ni Mateo dahil nauna na yung magpaalam sa ina kanina. She released a deep breath after settling herself on the passenger seat. Seatbelt, Kitty. Mateo slightly tilts his head to the side and glances at her. Kitty, mukha ba akong pusa? Pusang ligaw. Kagad siyang napasulyap dito dahil wala na rin naman tong seatbelt. Bakit ikaw wala? Brave men do not have to wear seatbelts. You wear that. You need it for protection. Anito, di naman pala galit. Malumani naman ang pagkakasabit, parang mabait naman. Mamahalin nga lang ito dahil talagang bibihirang gawin yon. Bakit? Hindi ka ba naniniwala sa sarili mong magaling kang mag-drive kaya kailangan mag-seatbelt pa ako? Mateo shut his eyes and exhaled. Para nag-uumpisa na namang tumaas ang presyon nito dahil sa dami ng tanong niya kaya mabilis niya kinabit ang seatbelt. She does not have the right to act stubborn. Isa pa, mabait naman pala ito at kailangan lang nahuliin ang ugali at wag sabayan ang kasungitan. He is the kind of woman who's very bossy and he is a man made of his own. Walang ginagaya sa palagay niya at umaakto kung ano talaga ito. Nakakabit na po. Ang panga mo, palambutin mo na parang tinuturbong panga ng baka. Buong kapilyahan niyang ngiti at nagpailing na lamang dito. When he starts to rev the car, there she notices his very little smile and he is hiding it. Hindi na lang ni Clea pinansin kasi ba mamaya lalo mapikon lang. Pero sa loob-loob niya ay napangiti rin siya. How blessed she is to find such people like them. Tinilikuran man siya ng totoo niyang pamilya. Biniyayaan naman siya ng mga taong totoong nagmamalasakit sa kanya. And it's only been a day. But everything between her and Mateo suddenly twisted. Para bang biglang gumaan ang pakikitungo nila sa isa't isa. At dahil lang yon sa isang yakap. The kind of embrace that made her feel so secured. And never in the past 3 years had she felt safer than how she felt earlier. Oh, baka dahil yun sa muscles niya. Lihim si Clea ang napahagikik. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.